Makakausap po natin tungkol po diyan, constitutional law expert, si Attorney Domingo Cayosa. Muli nasa ating linya ngayon po umagang ito. Attorney Cayosa, good morning po sa inyo. Good morning, magandang umaga sa ating kababayan. Siguro po sang-ayon kayo na hindi lamang dapat pagtanggap ng recantation ang ating dapat pagtuunan po ng pansin, kung hindi yung pwedeng kasong perjury sa mga tatayong testigo, and then babawiin ang kanilang binabanggit sa mga investigasyon at sa pagdinig sa mga iba't ibang kaso. Attorney Cayosa, ano po? Malinaw naman ang batas na kung ikaw ay nagsisinungaling under oath, maaari kang makasuhan at mapanagot sa perjury. Krimen po yan. Meron bang meron bang mitigating factor kung sasabihin na pinilit, bribe, tinangkang suhulan at para lang kasi sa ikabubuti ng kanyang pamilya, mga nag-aaral na anak, o sa madaling salita, sinilaw ng pera para po pirmahan ng isang affidavit na prepare na o inihanda na at pipirmahan na lamang niya. May bigat ba yan, Attorney Cayosa? Yung pagtatanggap ng pera para magsinungaling, hindi ho yan mitigating factor. Ang maaari pa siguro yung you were under threat or you were forced. Pero yun, kinakailangan patutunayan mo na anong classic force. Kasi ho yung pressure, hindi ho sapat yun. Dapat yung imminent danger sa iyong pamilya. Halimbawa, kidnap, papatayin kung hindi mo gagawin yan, o kaya ikaw tinutukan ng baril, mga ganyan. Yun ang maaari kasi hindi voluntaryo yung iyong pagsalaysay. Pero dito naman pinirmahan daw sa harapan ng notaryo publiko, nagsalita naman sa Senado, maayos naman, protektado naman siya. So medyo mahirap na gawing depensa yun. Yung pagtanggap ng pera, mas makakabigat po yun sapagkat binebenta mo yung kasinungalingan mo . So hindi ho, yung kahirapan, hindi ho naman justifying or mitigating circumstances para gumawa ng krimen. Parang sinabi mong kaya ka nagnakaw kasi wala kang makain. Parang maaaring siguro yung gano'n. Pero ganun, kahit yan ho, hindi rin Hindi rin kasi ho yan isa sa mga nakalistang mitigating or justifying circumstance. Alright. Attorney, paano kaya ito sa mga darating mga panahon? Ayaw nating mangyari na may mga gado tayong malalamang mga balita, testimonya, and then eventually babawiin, kanilang iwawas ng kanilang sarili. Meron din bang pananagutan dito yung mga kung sino man ang nagpadala, kumuha ng testimonya o nagharap sa testigong ito sa publiko, Attorney Cayosa? Malaki ang kanilang pananagutan sapagkat bawal din naman yung maghain ka ng testimonya, ebidensya na alam mo na hindi naman pala totoo o kasinungalingan pala. So that could be obstruction of justice. Meron din ho yung presenting false testimony or perjured testimony. Ngayon ko lang narinig yung binanggit yung Attorney Cayosa na kasama yung obstruction, obstruction of justice, oo. And then yung presenting false testimony, yung magpipresenta ka ng forged or false na dokumento na alam mo na forged yan o mali, o kaya yung kasinungalingan under oath na alam mo na mali. Kasi mukhang ang sinasabi ngayon itong si Gudeza, may mga handlers siya. Tinuturo niya ngayon yung alam na natin na noon pa, nagpresenta sa si dating Congressman Defensor at saka si Senator Marcoleta. Malaking pagpapaliwanag ang kailangan sa dalawang ito, at kung ito ay makasuhan kasi meron ng recantation, may signed affidavit uli yan, ay maaring makasuhan sila, at kung hindi nila maipaliwanag o hindi ma-dispel yung allegation. Kasi mukhang dun sa version ngayon, second version ni Gudeza, ginawa lang niya yung kasinungalingan nung una dahil binabayaran siya ng mga handlers niya. Alright. Malaking iskandalo yan, malaking
kasalanan kung totoo yan Mm-mm. dun sa mga nagpresenta sa kanya. Marami pa akong gustong itanong lalo-lalo na doon sa papaano maiwasan ito. Kinakailangan bang may batas sa mga magpipresenta pa ng mga testigo sa anong mga controversial na kaso nagugulantang sa bayan. Maganda siguro mapagtuunan din po ng pansin po yan. Attorney Cayosa, maraming salamat sa binigay pong pagkakataon. Sa ulitin po sir, thank you po. Maraming salamat. Good morning sa lahat. Magandang umaga rin po sa inyo. Constitutional Law Expert, Attorney Domingo Cayosa, dati rin pong Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, ang inyong pong napakinggan